Mga kabarangay, gaano ba kahirap pakawalan ng isang taong tumatak na sa iyong buhay? Kaya mo pa bang limutin lahat ng alaala na bumauna sa iyong isipan sa tagal ng inyong pagsasama? Kaya mo pa bang iwaglit ang iyong paningin sa mga lugar na minsang iyong napuntahan at pinagsimulan ang masasayang alaala? Masakit pa rin ba na isipin na hindi mo na kayang abutin ang kanyang mga kamay at muling matikman ng iyong mga mata ang ngiting nagpaibig sa iyo? Paano mo ba bibitawan ang mga alaalang kahapon ay nagpangiti sa iyo at ngayon na may paulit-ulit na nang uukit ng lungkot sa puso mo? Isang kwento ng pangungulila ang ibinahagi ng ating kabarangay na si Jelay ngayong araw na ito. Malunasan kaya niya ang sugat na minsang dumampi sa kanyang puso. Atin itong alamin sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories Nationwide. Dear Papa Dudut, August 25, 2015, maaga akong bumangon. Naligo at nagbihis ng paborito kong damit. Isang bistidang bulaklakin na hanggang tuhod ang haba ang aking napiling isuot para umayon sa espesyal na araw na yon. Ika-10 taong anibersaryo namin ng aking pinakamamahal na si Ellie. Sana lang talaga ay umayon ang panahon at huwag lumapag ni isang patak ng ulan sa lupa na matagal ko namang makapiling ang aking nobyo. Nang humarap ako sa salamin at nakitang kontento na ako sa aking itsura, at nagmamadali na akong lumabas habang bitbit ang aking shoulder bag. Maaga akong napasakay ng jeep papunta kay Ellie. Mabuti na lamang at hindi traffic ng mga oras na yon, kundi ay mahuhuli na naman ako sa date namin. Habang nasa jeep nga ay napapatingin ako sa mga magkakarelasyong naglalambingan habang naglalakad. Napangiti ako. Ganyan-ganyan din kami nang nasa unang sibol kami ng aming relasyon ni Ellie. Bigla ay nanabik akong makasama na siya, kaya naman patakbo na akong bumaba sa jeep at tinahak ang daan patungo kay Ellie. May kalayuan sa pinagbabaan ko ang kinakaroonan ni Ellie. Noong una ay halos ayaw ko na siyang puntahan dahil may kalayuan ang kanyang lugar, pero nang makasanayan ko na ay parang ilang segundo lang akong naglalakad. Humuhuni-huni pa nga ako ng aming kantang Bato sa Buhangin para hindi ako mainip sa paglalakad sa matahimik na lugar na yon. At nang makarating na ako ay napangiti na lang ako nang makita ko na siya. Lumapit ako sa kanya at saka naupo malapit sa kanya. Kumusta ka na, Ellie? Namiss kita ng sobra. Nakangiti kong sabi sabay labas ng puting kandila sa aking bag at itinirik ito sa ibabaw ng puntod ng aking karelasyong si Ellie na namayapa na. 4 na taon na ang nakakaraan. August 25, 2004, nang makilala ko si Ellie. Nasa isang parke ako noon na madalas kong tambayan sa tuwing ako'y nalulungkot. Umiiyak ako noon nang madatnan niya sa isang halos kinakalawang na swing. Nakabaon ang aking mukha sa aking mga palad habang tahimik na umiiyak. Nang araw na yon kasi ay nakipaghiwalay sa akin ang aking nobyo at di ko kinaya ang sakit, kaya naman tumakbo ako patungo sa parke na yon para limliman ang hapding nararamdaman ng aking puso. Mabuti na lamang at dapit hapon na noon at wala nang mga batang makakasaksi sa aking pag-iyak. Miss, okay ka lang ba? Walang ano-ano ay tanong ng isang lalaki sa akin habang walang pahintulot itong naupo sa katabing swing. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay minadali ang pagpunas ko ng aking mga luha. Ayos lang ako. Akmang tatayo na sana ako pero nagawa nitong pigilan ako sa malamyos nitong tinig. Eto panyo. Bago ka umalis, linisin mo muna yung mukha mo. Tingnan mo, madumi pa yata yung kamay mo at pati mukha mo ay nalagyan na. Sinubukan nitong patawanin ako at nagtagumpay naman siya. Inabot ko ang panyo at nagpasalamat. Nang matapos kong linisan ang aking mukha ay saka naman ito inabot ang kanyang kamay. Ako nga pala si Ellie. Inabot ko ang kanyang kamay at saka sinabi ang aking pangalan. Ako si Jelay. Ngumiti ito sa aking pagpapakilala at saka tumingin sa malayo. Sinundan ko ang kanyang tingin hanggang sa mabaon na kami sa malalim na katahimikan. Yung bang klaseng katahimikan na komportable at hindi nakakasakal. Ilang minuto kaming ganito bago kami nagpasyang lisanin na ang lugar na yon.
At simula noon, Papa Dudut, ay naging madalas ko ng tambayan ang parke na yon kasama si Ellie. Ang pinagkaiba lang ngayon ay tumatambay ako dito kasama siya na hindi mo na makikita ang anumang bahid ng lungkot sa aking mga mata. Ellie! Ellie! Saan ka pupunta? Hindi mo ba ako isasama? Humihingal kong tanong kay Ellie habang hinahabol ko ito sa lugar na hindi ako pamilyar. Hindi ito lumingon sa akin bagkus ay nagtuloy-tuloy ang patakbong lakad nito. Tila nagmamadali. Tila may kailangan itong puntahan. Sinubukan kong humabol pa sa kanya at nang maabutan ko ito ay sapilitan ko itong hinarap sa akin. Nagagalit na ako noon dahil hindi man lang nito mapansin na napapagod na ako sa kakahabol at kakatanong sa kanya. Ellie, ano ba? Bakit hindi ka sumasagot? Sasama ako sa'yo. Kumapit ako sa kanyang braso para mapigilan siya sa paglalakad pero inalis nito iyon. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Malayo ang pupuntahan ko. Hindi mo pwedeng iwan ang pamilya mo. Akmang lalakad na sana ito papalayo pero napigilan ko itong muli. Kahit saan, kahit gaano kalayo, sasama ako sa'yo. Ikaw na ang buhay ko. Patakbo akong yumakap sa kanya at saka umiyak sa kanyang likuran. Jelay, kailangan ko nang umalis. Hindi ka pwedeng sumama. Malayo ito sa mundo mo. Marahan itong inalis ang pagkakayakap ko sa kanya at saka nagtuloy na sa paglalakad. Sinubukan kong maglakad pero pinigil ng lupa ang aking mga paa kaya naman wala na akong ibang nagawa kundi ang umiyak. At ang lakas ng iyak na ito ang siyang nagpagising sa aking pagkakatulog. Nananaginip na naman pala ako. Inaplos ko ang aking mukha at naramdaman ko ang aking basang pisngi dahil sa pawis at luha. Bumangon ako at bigla ay naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib nang maalala ko ang panaginip ko. Umiiyak ako nang umiiyak ng paulit-ulit na naglaro sa aking isipan ang imahe ni Ellie sa aking panaginip. Gabi-gabi ay ganito na lang ang nangyayari. Mula noong pumanaw si Ellie, ay tuloy-tuloy ang mga panaginip ko sa kanya. Madalas ay madaling araw na ako nagigising at upang makabalik muli sa aking pagtulog, ay kailangan kong padaluyin ang ilog ng mga luha sa aking mga mata. Hanggang sa mapagod na lamang ako at hilahin na ng antok. Papa Dudut, nakasanayan ko na ang ganitong pangyayari sa aking buhay mula noong lumisa na si Ellie sa buhay ko. Marahil kaya pa ulit-ulit akong dinadalaw sa aking panaginip nang yumao kong kasintahan ay dahil hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa kanyang mga buhay na ala-ala. Oo na, sinasagot na kita. Kailangan mo pa akong pilitin? Natatawa kong sabi kay Ellie nang paulit-ulit nitong tinatanong sa akin kung kailan ko daw ba siya sasagutin. Mas lalo pa akong natawa nang buhatin ako nito at inikot-ikot dahil sa kanyang tuwa. Nang mapagod ito ay binabana ako at saka ako hinagkanat ni yakap. August 25, 2005, nang tapusin ko ang 6 na buwang panliligaw nito sa akin at tuluyan ng ibigay ang matamis kong oo. Sinagot ko siya eksaktong 1 taon mula noong nagkakilala kami at sa mismong parke kung saan kami nagkakilala ay nilahad ko sa kanya ang aking tunay na nararamdaman. Si Ellie ang aking pinakatatangi sa lahat. Napakasinsero niyang tao at mapagmahal. Kahit na nakakainis na ang aking ugali ay pilit nitong iniintindi. Nagtuturo ito ng paggigitara sa isang music shop sa isang mall. Mula noong naging kami ay madalas na ako nagtutungo sa kanyang trabaho pagkatapos ng aking klase sa kolehiyo. 20 years old lamang ako noong naging kami at siya naman ay 25 years old na. Kaya nga madalas siya ang umiintindi sa aking pagiging isip bata. Madalas ko siyang inaaway at sinusuntok kapag nakakalimutan itong mansari namin. Pero hindi ito lumalaban at bagkos ay sinasalo ang bawat sampal at suntok ko. At kapag napagod na ako ay saka ako nito yayakapin at hihingi ng tawad. Parang ang kandilang nauupos ang galit ko kapag yayakapin ako nito ng napakahigpit. Makalipas lang ang ilang sandali ay maghahawa kamay na kami habang naglalakad para bumili ng paborito kong sorbetes. Napakaswerte ko talaga kay Ellie. Bibihira kasi ang lalaking may ganitong klase ng pasensya sa mga babaeng may toyo sa utak. Mabuti na lamang at natatagalan ako nito.
Hindi katulad ng nauna kong karelasyon na konting topa ko lang ay sasaktan na ako. Oh, nakatitig ka na naman sa akin. Masyado ka namang nagwagwapuhan sa akin, oh. Nagbibiro nitong sabi nang minsang mahuli ako nitong tahimik na nakatitig sa kanya. Ngiti lang ang sinagot ko sa kanya at pagkatapos ay yumakap na ako sa kanya. Sapat na yon, Papa Dudut, para maipakita ko sa kanya kung gaano akong nagpapasalamat na dumating siya sa buhay ko. Uy, Jelay, pambihira naman, oh. Tulala ka na naman eh. Tinapik ako ng aking katrabaho at kaibigang si Marie. Hindi naman, iniisip ko lang kasi kung paano ko gagamayin yung mga papeles sa lamesa ko mamaya eh. Namumula sa hiya kong sagot sa kanya. Tinignan ako nito at halatang hindi kumbinsido sa aking sinabi. Tantanan mo nga ako, Jelay. Alam kong iniisip mo na naman si Ellie. Ano ba naman? Patahimikin mo na yung tao. Ilang taon na yung patay. Mag-move on ka na. Hindi na ako nagsalita pa at saka sumabay na sa kanyang paglalakad. Halika nga dun sa kanto, bili tayo ng merienda natin. Namumutla ka na eh. Hindi ka na naman kumain yan. Dagdag na sabi nito at para lang akong isang asong sumunod sa kanya. Salita ito ng salita tungkol sa aming trabaho sa bangko, pero hindi ko magawang makinig sa kanya dahil ang isip ko ay lumilipad na naman at napunta na naman kay Ellie. Saka lamang ako bumalik sa aking sariling katinuan nang inabot sa akin ni Maria ang sorbetes na nakaapa. Ubi at keso ang sorbetes na yon. Ito ang paboritong pagkain ni Ellie. Uy, ano ah? Matutunaw na yan sa kakatitig mo sa ice cream na yan. Hala, kunin mo na at kailangan kong kunin ang pambayad ko dyan. Kinuha ko iyon at tila hindi ko magawang kainin ang sorbetes na yon kahit na tila natutuyo na ang aking lalamunan dahil sa nakaambang pag-iyak ko. Ilang taon na rin akong hindi kumakain ng sorbetes dahil naaalala ko lang si Ellie. Sa tuwing lalabas kami ay laging bumibili ito ng sorbetes sa kanto. Bata pa lang kasi ito ay eto na ang madalas na binibili sa kanya tuwing magsisimba sila ng kanyang inang pumanaw na. Madalas ay paulit-ulit na nitong kinikwento ang dahilan kung bakit niya naging paborito yon. Pero kahit paulit-ulit ay nakikinig pa rin ako dahil sa tuwing kinikwento niya iyon ay nakikita ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Lalo na kapag inaalala niya kung gaano kabuti ang kanyang ina. Ayaw nga nito na may mga brand na ice cream sa grocery dahil hindi iyon ang timplang gusto niya. Ang nais niya ay yung sorbetes na nabibili lang sa kanto. Patunay lamang ito kung gaano kasimple ang lalaking pinili ko. Marie, sa'yo na lang tong sorbetes. Hindi kasi ako kumakain yan eh. Hindi ko na hinintay pa ang kanyang sagot at inabot na lamang sa kanya ang sorbetes at saka nagpaalam na ako para mauna na sa trabaho. Iniwan ko itong takang-taka habang pinagmamasdan ako nito na nagmamadaling lumalayo sa lugar na yon upang hindi nito masaksihan ang tuloy-tuloy na pag-agos ng luha sa aking mga mata. August 25, 2006, ang unang anibersaryo namin ni Ellie. Naging usapan namin na magkita sa parke eksaktong alas 5:30 ng hapon. Ito kasi yung oras na mismong sinagot ko siya at oras na una kaming nagkita. Napabili pa nga ako ng bestida para lang masabing pinaghandaan ko ang araw na yon. 30 minuto bago mag alas 5:30 ay nakarating na ako sa parke. At para hindi maboryong sa paghihintay sa kanya ay inaliw ko ang aking sarili sa panonood sa mga mangilang-ilang batang nasa parke kasama ang kanilang mga magulang. Hanggang sa unti-unting nawala na ang mga ito at tanging ako na lamang ang andon sa swing. Alas 5:30 na pala. Bakit wala pa si Ellie? Tinawagan ko ito pero hindi ito sumasagot. Ilang ulit ako nag-text sa kanya pero ni isa ay wala itong reply. Naiinip na ako noon pero hindi ako umalis. Alam naman niyang magkikita kami dahil siya pa mismo ang nagpaalala. Hanggang sa namalayang ko na lamang ang pagdilim ng paligid. Alas 8:30 na pala. Dito ay kumulo na ang dugo ko. Ayaw kong masira ang araw na yon pero sa ginawa niya ay hindi ko talaga siya mapapatawad. Nang makaramdam na ako ng takot sa kadiliman ng parking yon ay nagpasya na akong umalis. Malakas na rin kasi ang hangin na may halong ambon kaya minabuti kong umuwi na lamang. Padabog akong lumabas ng parke nang makita ko ang humahangos na si Ellie papalapit sa akin. May dala-dala itong halos na gutay-gutay ng bouquet. Jelay!
Tawag nito sa akin pero nag-iba ako ng direksyon ng lalakaran para hindi ko ito makasalubong. Pero agad ako nitong nahabol. Sorry na kung nalate ako. Pinagawa ko pa kasi itong bulaklak para sa iyo eh. Inabot nito ang bulaklak sa akin pero hindi ako nagsalita at tumitig lang na may halong galit sa kanya. Ilang segundo pa pinasya kong tumakbo papalayo sa kanya hanggang sa maramdaman ko na lamang ang mabilisan nitong pagbuhat sa akin na kinagulat ko. Nagpumiglas ako pero wala akong lakas at nakadagdag pa sa gulat ko ang biglaang pagbuhos ng ulan. Tinakbo ko nito sa malapit na waiting shed upang doon ay sumilong. Basang-basa kami pareho at halata na nilalamig kami. Wala ni isa sa amin ang nagsasalita. Wala akong balak kausapin siya. At alam kong hindi na siya magpupumilit pa. Palilipasin ko lang ang ulan at mag-isa na akong uuwi. Yun ang plano ko. Sa gilid ng mga mata, nakikita ko na pinapagpag at inaayos nito ang buke ng bulaklak na pasira na. Ilang minuto rin kaming nabalot ng tensyon at pagtatampo. Nang walang ano-ano'y nabasag ang namumuong katahimikan sa pagitan namin sa pagkulo ng aking tiyan. Mabuti na lamang at madilim dahil hindi nito nakita ang pamumula ng aking pisngi. Bumahag ang ingay ng ulan sa ingay ng aking tiyan, kaya naman nakita kong napangiti at pigil na tumatawa si Ellie. Sumimangot ako nang kahit na gusto ko na rin tumawa ay pinigil ko. At nang muling magtama ang aming mga paningin, ay biglang natunaw na lamang ang nabuong pagtatampo ko sa aking puso. Kain na tayo. Gutom ka na eh. Nakangiting alok ni Ellie na ginantihan ko na rin ang isang ngiting may kasamang pagpapatawad. Uy Jelay, sama ka naman sa amin. Mamamasyal kami sa dagat sa Sabado. Pangtanggal stress ba? Alok ni Marie sa akin nang minsang papauwi na kami mula sa trabaho. Tipid akong ngumiti at saka tumanggi. Pasensya na ha, madami lang kasi akong gagawin bukas eh. Nagtatampo itong tumingin sa akin. Alam naman niya ang dahilan kung bakit hindi ako sasama. Alam niya kasi na tuwing Sabado ay nagtutungo ako sa parke para tumambay na mag-isa habang inaalala ang aming nakaraan ng aking pumanaw na nobyong si Ellie. Sabado kasi ay parehong day off namin sa aming kanya-kanyang trabaho noong nabubuhay pa siya. Dito ay ginugugol namin ang aming mga oras na pinapanood ang mga batang tuwang-tuwang nakatapak sa lupa ng parking yon. Habang pinagmamasdan sila ay bigla kaming mag-uusap tungkol sa aming kinabukasan at kung ilang anak ang kaya naming buhayin. Inaabot kami ng dapit hapon bago niya ako tuluyang ihatid sa amin. Naging ugali na naming magtungo sa parke tuwing Sabado na kung titingnan mo ay nakakasawa pero para sa amin ay hindi namin pagsasawaan ang lugar na ito. Dahil dito nagsimula ang totoong ligaya sa aming mga puso. Jelay, tama na. Wala na si Ellie. Huwag mo namang ikulong ang sarili mo sa mga alaala matagal nang natapos. Imbes na sumagot ay ngumiti na lamang ako sa kanya at saka nagmamadaling nagpaalam. Wala na nga itong nagawa kundi hayaan akong umuwi na. Hindi ko na masyadong pinagtuunan ng pansin ang mga sinabi ni Marie. Lagi namang ganon ang kanyang sinasabi. Palibas ay hindi niya alam ang aking nararamdaman. Kung meron lang sana talagang nakakaunawa sa aking nararamdaman, maiintindihan nila na hindi ganong kadaling pakawala ng isang taong inakala mong mapapasayo sa panghabang buhay. Dumating na nga ang araw ng Sabado at nakagayak na akong nagtungo sa parke upang ituloy ang pananariwa ko sa aming masayang alaala ni Ellie. Nagbaon ako ng gatas at pagdesal na may kesong puti. Ito ang madalas naming kinakain dalawa ni Ellie kapag kami ay nalalagay sa parking yon. Walang swing na bakante kaya naman ay naupo na lamang ako sa maliit na bench tulad ng madalas naming ginagawa ni Ellie kapag maraming batang nakapila sa swing. Inikot ko ang aking paningin sa kabuuan ng parking yon at naligayahan ako sa aking nakita. Wala pa rin nagbago rito kaya naman mas madali kong mahahalungkat ang aking mga alaala sa bawat sulok ng parking yon. Muli na namang naglakbay ang aking isipan sa nakaraan at naibalik ako nito sa mga panahong masaya akong tinuturuan ni Ellie na magbisikleta sa parking yon. Kung ilang galo sa aking tuhod ang inabot ko at sa ilang guhit ng matinding pag-aalala sa mukha ni Ellie
ay hindi ko na mabilang pa, Papa Dudut. Dito ay bukod kong naramdaman at nakilala ang buong pagkatao niya dahil sa tuwing nandito kami ay madalas itong magkwento tungkol sa kanyang buhay, mga plano at pangarap. Pero ngayong wala na ito ay parabang nangungulila ako ng todo sa kanyang tinig na kailanman ay hindi ko na maririnig. Ilang oras lang ako nakaupo doon hanggang sa magsialisa na ang lahat at tanging ako na lamang ang natitira. Ang kaninang maingay at puno ng halakhakang kapaligiran ay napalitan ng nakakaluha at nakakatakot na katahimikan. Minsan pa'y naiwan na naman akong mag-isa sa napakalawak na lugar na ito. Naiwan akong mag-isang nilalabanan ng hapdi ng nakaraan. Bakit kailangang humantong sa ganitong kalagayan? Ano bang nagawa kong pagkakasala para bawiin sa akin ang nag-iisang taong nagbibigay sa akin ng dahilan para mabuhay? Sa ganitong isipan ay bigla na lamang akong napahagulhol habang pilit na hinahanapan ng kasagutan ang mga katanungan kong kailanman ay mananatiling blanko. Ma, ano pong ginagawa ninyo? Nagtataka kong tanong sa aking ina nang madatnang ko itong nasa aking kwarto habang may 4 na karton na nakabalandra sa kanyang paanan. Napatingin ito sa akin pero hindi sumagot. Nakita ko na lamang na halos mapuno na ang mga karton ng mga natitirang gamit ni Ellie. Ma, huwag niyo hong ituloy yan, parang awa niyo na. Pinigilan ko ito sa paglalagay pa ng mga karagdagang gamit ni Ellie. Ikaw ang maawa sa sarili mo. Tingnan mo nga at balot na balot pa ng alaala ni Ellie ang kwarto mo. Paano ka makakapagsimulang muli kung hindi mo sisimulang baklasin lahat ng ito? Ramdam ko ang pag-aalala ngunit may konting kurot ng pagkabana sa boses ni Mama. Tinignan ko ang mga laman ng karton at nakita ko doon ang mga t-shirt nitong itim. Mga litrato naming dalawa. Andun din ang mga botelya ng kanyang pabango na aking kinokolekta mula noong naging kami. Pati na rin ang mga sulat nito sa akin. Napatigil lang ako sa pagtingin dito nang makita kong damputin ni Mama ang gitara ni Ellie at akmang ilalagay na sa pang-4 na karton. Ma, wag po. Ako na pong bahala dito. Nakiusap kong sabi sa kanya sabay pilit na kinuha ang gitara. Napabuntong hininga ito at nagdadalawang isip kung iiwan ba niya akong mag-isa habang nakapalibot sa mga lumang gamit ni Ellie. Jelay, anak, sana maintindihan mo na ginagawa ko lang ito para sa ikakabuti mo. Oras na anak para lumimot. Hindi na nito hinintay pa ang aking sagot at inabot na lang pabalik sa akin ng gitara. Noong maiwan ako mag-isa ay nilibot ng aking paningin ang kabuuan ng aking kwarto. Hubad na hubad ito sa mga dating nakasuot na kagamitan ni Ellie. Bakas pa ang mga pinagtanggalang mga nakadikit naming litrato sa pader ng aking kwarto. Kumalat din ang mga natitirang amoy sa mga pabangong halos masaid na. Isa-isa kong nilabas lahat ng nakalagay sa karton. Papa Dudut, hindi pa ako handang lumimot at mas lalong hindi pa ako handang itapon lahat ng aming alaalang dalawa. Tila nangihina ako habang naupo sa gilid ng aking kama. Naluluha akong tumingin sa buong paligid ng aking kwarto hanggang sa madako ang aking mata sa gitara ni Ellie na nasa aking gilid. Dinampot ko iyon at hinaplos ang kinakalawang na strings nito. Sinubukan kong patugtugin ito tulad ng ginagawa niya sa tuwing andito kami sa aking kwarto. Ang bawat tunog na napapalabas ko sa bawat string ay umuukit ng kakaibang sakit sa aking puso. Ellie, bakit ba ganito kahirap na mawala sa iyong piling? Ang tigas naman ng kamay mo, hindi ka matututong maggitara niya kapag ganyan ka. Natatawang komento sa akin ni Ellie nang hindi ko pa rin malaman kung ano ang gagawin sa pinahawak nitong gitara niya. Napasimangot ako at saka binaba ang gitara. Sa hindi ko alam Tumayo ako sa pagkakaupo sa kama at saka naupo sa sulok habang hawak ang aking cellphone. Matampuhin ako, yun ang ugali ko. Kaya naman nakapagtatakang napagtiisan ako ni Ellie kahit ganito ako. Natatawa na lang itong umiling sabay kuha ng gitara. Hindi ko siya pinapansin at ng ilang minuto pa'y pumaling na ang malamyos na pagtugtog nito sa kanta naming Bato sa Buhangin.
Kahit pilitin kong wag makinig ay hindi ko mapigilan dahil napakaswabe ng kanyang pagkakatugtog na may halong pagmamahal at dedikasyon sa bawat tonong kanyang nagagawa sa kanyang lumang gitara. Hanggang sa marinig ko na lamang ang pagkanta nito na mas lalong nagpalundag sa aking puso. Hindi ko na napigilan at napatingin ako sa kanya. Ngumiti ito pero hindi tumigil sa pagkanta. Kunwari ay nagtatampo pa rin ako kahit na sa totoo lang ay binabahayan na ako ng kilig sa aking puso. Gaano man ako katampuhin ay ganun din namang kadaling matipak iyon sa simpleng galawan ni Ellie. Tumayo ito sa pagkakaupo sa kama at tuloy-tuloy sa pag-awit at pagigitara papalapit sa akin. Tumabi ito sa akin at mas lalo kong naramdaman ang kagandahan ng kanyang boses na humalo sa tunog ng gitara. Nakatitig lang ito sa akin habang patuloy sa pagpapakilig sa aking puso. Sa bandang huli, hindi ko na rin nakayanan at napasandal na lamang ako sa kanyang balikat. Nakala mo'y walang nangyaring tampuhan sa aming dalawa. Saksi ang kwartong ito kung gaano ako kaligaya at kakontento ng mga oras na yon sa piling ni Ellie. Nang matapos itong maggitara ay pumailang naman ang katahimikan. Naging kasing payapa ng pagtugtog kanina ni Ellie. Ilang oras kaming nakaupo at walang salitang lumalabas sa aming bibig. Pero hindi namin ramdam ang pagkabagot dahil ang kapayapaang nababalot sa kwartong yon ay sapat na para manatili kaming maging pipi at maging alipin ng katahimikang aming natutunan ng mahalin sa pagdaan ng panahon. Taong 2008 nang mamatay ang aking 11 anyos na alagang aso na si Bam. Sobrang nalungkot ako noon na halos hindi na ako lumabas pa ng aking kwarto. Ganun po kasi ako, Papa Dudut. Mahina ang loob ko pagdating sa pagpapakawala ng isang bagay na mahal ko. Hindi nga rin ako nagparamdam kay Ellie kaya naman dinalaw na ako nito dahil sa matinding pag-aalala. Jelay, alam ko na masakit sa iyo ang mawala ng isang bagay na mahal mo. Pero ganun naman talaga ang buhay eh. May nawawala at dumarating. Hindi ibig sabihin na kapag may nawala ilulugbok mo na ang sarili mo sa kalungkutan. May iba pang bagay na darating. Yung mas kailangan mo. Yung makakatulong sa'yo para lumimot. Tahan na ha. Umiiyak ako noon sa kanyang bisig at hindi magawa pang magsalita. Siguro kapag nawala na ako sa buhay mo, baka hindi lang pag-iyak ang gawin mo. Seryosong biro nito na nagpakala sa akin sa kanyang pagkakayakap. Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Bakit? Iiwanan mo na ba ako? Naiiyak kong sabi sabay sampal sa kanyang braso. Natatawa itong hinaplos ang sinampal kong braso niya. Eto naman nagbibiro lang. Hindi kita iiwan. Pangako yan. Pero kahit saan man ako magpunta, ikaw at ikaw lang ang laman nito. Sabay turo nito sa kanyang puso at muli akong niyakap. Ayaw ko talagang nagbibiro ng ganito si Ellie. Natatakot akong isipin na isang araw ay magkatotoo lahat ng kanyang sinasabi. Ayaw ko siyang mawala sa akin. Diyos ko, hindi ko alam kung makakayanan ko pa kung dumating ang araw na yon. Nagising ako, Papa Dudut, isang gabi nang marinig ko ang isang awit na pamilyar sa aking puso. Ang aming theme song ni Ellie, Bato sa Buhangin. Binuksan ko ang bintana upang silipin kung sino ito. Nakita ko ang aming kapitbahay na binata habang nasa kanilang balkonahe at ginigitara ng buong puso ang awit namin ni Ellie. Ilang saglit pa ay nahumaling na ako sa paraan ng pagkakatugtog nito na may bahid ng lungkot. Nadamay muli ang aking puso na naging dahilan para unti-unti ay hindi naman ako makaahon sa lungkot na aking nararamdaman. Nakasilip lamang ako sa bintana habang pilit na sinasabayan ang pagigitara nito. Kasabay nito ay ang pagbabalik ko sa mismong araw na hilingin ni Ellie na ako na ang makasama niya sa panghabang buhay. August 25, 2010, nang ayain ako magpakasal ni Ellie. Eksaktong 5 taon na kaming magkarelasyon noon. Tara sa park, Jelay. Doon na lang natin i-celebrate ang anibersaryo natin. Pag-aaya nito sa akin pero tumanggi ako. Bihis na bihis ito habang ako naman ay nakapajama lamang nang puntahan niya ako sa bahay. Di ba usapan natin na dito lang tayo sa bahay magse-celebrate? Pakiramdam ko kasi uulan eh. Pa-deliver na lang tayo ng pagkain.
Sagot ko sa kanya dahil gusto ko lang gawing simple ang araw na iyon pero hindi ito pumayag. Nakita ko ang pagtatampo sa kanyang mukha kaya naman kahit na ayaw kong lumabas ay napapayag niya ako. Nakapagtataka ang ngiti nito sa kanyang labi dahil pupunta lamang naman kami ng parke. Madalas na namin ginagawa yon tuwing Sabado. Bakit kailangan pati ngayong anibersaryo namin na mukhang hindi pa maganda ang panahon ay gusto pa nitong lumabas? Sa totoo lang ay tinatamad talaga ako papadudot na lumabas kaya naman hindi ko maiwasang ipakita yon kay Ellie na pilit na dinededma ang aking pagkabanas na mas lalong nagpainis sa akin. Hindi pa man kami nakakarating sa parke ay bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman sumilong muna kami sa waiting shed na malapit dito. Tuloy ay nadagdagan ng pagsimangot ko na hindi naman ito pinapansin. Halika na Jelay, kaya naman nating takbuhin yan Malapit na lang yung park dito Nagpupumilit na hila nito sa akin na kinagalit ko. Hindi ka ba nag-iisip Ellie? Tingnan mo nga halos mabaha na rito dahil sa ulan Gusto mo bang magkasakit tayo? Tinalikuran ko ito sa sobrang inis dahil balak na naman ata nitong sirain ang araw ko. Pero imbis na tumahimik na lang ay bigla ako nitong binuhat patakbo sa parke. Nakailang pumiglas ako pero ayaw nitong bumitaw. Hanggang sa makarating kami sa parke at inupo ako nito sa swing doon. Galit na galit akong sinuntok-suntok ang kanyang dibdib at linais kong makaalis na roon pero hinila ako nito pabalik sa swing at pilit na pinaupo. Ano bang problema mo Ellie? Nagagalit kong tanong pero imbes na sagutin ang aking tanong ay lumuhod dito at nagsalita na. Buong buhay ko, hindi ko pinangarap na makahanap ng babaeng makakasama ko habang buhay. Pero nung dumating ka, nagbago ang lahat. Mula nung nakilala kita ay wala na akong ibang pinangarap kundi ang maging karelasyon ka. At ngayong karelasyon na kita, nadadagdagan na ang mga pangarap ko. Yung pangarap na sana'y mapangasawa mo, Jelay. Kaya mo bang tuparin ang pangarap ko? Nilabas nito ang singsing sa kanyang bulsa. Pakasalan mo lang ako. Matutupad mo na ang pangarap ko. Umiiyak pa nitong dagdag. Hindi na ako nakapagsalita noon papadudot dahil tulad niya, eto lang din ang pangarap ko. Tumango ako at ngumiti bilang pagsang-ayon. Tumayo ito para yakapin ako at ilang saglit pa'y natalo na ng ingay ng aming saya ang ingay na dulot ng buhos ng ulan. Hanggang sa ngayon papadudot ay suot ko pa rin ang simpleng engagement ring namin ni Ellie. Hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin makayanang tanggalin nito sa aking daliri. Madalas ko itong pinagmamasdan kapag ako lang ang mag-isa. Kaya naman isang gabi habang ako ay nasa aming balkonahe, nagpapaantok ay nakita ako ng aking ama habang nakatulala sa aking singsing. Anak, maupo ako sa tabi mo ha? Hinging pahintulot nito at hindi na hinintay pa ang aking sagot at agad na kumuha ng isang upuan upang itabi sa akin. Ngumiti ito sa akin at ilang sandali pa'y natahimik na kaming pareho. Natatandaan mo ba anak nung una mong pinakilala sa amin si Ellie? Kabadong-kabado ka pa nun Alam mong galit kami dahil kung hindi ka namin nahuling kahawak kamay siya sa park. Hindi namin malalaman na halos 1 taon na pala kayong magkarelasyon. Napangiti ako at biglang naalala ang sinasabi ni Papa. Sabi ko sa mama mo ayaw ko sa Ellie na yon dahil wala akong tiwala sa kanya. Hindi ba nga halos pandilatan ko na ng mata ang Ellie na yon nung una mo siyang dinala sa bahay? Nakangiti nitong dagdag na sa bandang huli ay naging seryoso na. Akala ko talaga hindi ko siya magugustuhan. Sabi ko gagawin ko ang lahat, wag lang kayong magtagal. Pero nung pinakilala mo siya at sinabi niya sa akin kung gaano kanya kamahal, ay nagbago lahat ang plano ko. Lalo na nung tumagal kayo at nakikita ko na pinapatunayan niya araw-araw ang lahat ng mga sinabi niya sa akin. Mahal na mahal ka ni Ellie anak at alam kong ganun ka rin sa kanya. Kaya hindi kita masisisi kung hanggang sa ngayon ay hindi mo pa rin siya makalimutan. Pero anak, kung nasaan man si Ellie ngayon, alam kong nalulungkot yon dahil ayaw mo pa rin bumitaw sa inyong dalawa. Wala na si Ellie, pero hindi ibig sabihin nun pati ang dating Jelay ay mawawala na rin.
Alam kong kung nasaan man si Ellie, gusto kanyang makitang maging masaya muli. Kaya anak, sana matulungan mo ang sarili mo. Sa sinabi ni Papa Dudut ay hindi ko na napigilang mapayuko at unti-unting bumalong na ang mga luha sa aking mga mata. Na kanina pang nagpupumilit na lumabas. Hindi nga kita pwedeng makita ngayon, Ellie. Ang dami pang aasikasuhin sa kasal natin. Tingnan mo nga at umalis na yung mga abay ko para tulungan ako. Nakikipag-usap ako sa aking cellphone kay Ellie habang abala kong pinapasadahan ng tingin ang ilang detalye ng aming kasal na nakasulat sa mga papel. Kasi naman halos 2 linggo na tayong hindi nagkikita. Namimiss na kaya kita. Ano na, kita naman tayo kahit 1 oras lang. Nagsusumamo nitong sabi. Nananabik din naman ako sa kanya. Ito na kasi ang pinakamatagal na hindi kami nagkita kaya naman pumayag na ako. Hinintay ko ito sa labas ng aming bahay at ilang minuto pa'y dumating na itong nakamotor. Uy Ellie, hindi ba delikado ang motor na yan? Tanong ko sa kanya sa bago nitong biling motorsiklo. Hindi naman, kasama mo naman ako at lahat gagawin ko maprotektahan ka lang. Umangkas na ako sa motor at ilang saglit pa'y nasa tabing dagat na kami. Gabi na noon at malamig na ang simoy ng hangin. Masaya kaming nagkwekwentuhan at ipakita ang aming pananabik sa aming nalalapit na kasal. Hanggang sa naging seryoso na ang usapan. Alam mo, Jelay, mahal na mahal kita. Lahat gagawin ko maging masaya ka lang. Ayaw kitang nakikitang malungkot, lalo na kung ako ang dahilan. Kaya habang kasama mo ko, ipapakita ko sa iyo kung paano ba maging masaya. Hindi ako papayag na malungkot ka sa piling ko. Kasi mula nung dumating ka, dobleng saya na ang naramdaman ko. At pangako ko sa iyo na araw-araw, ipaparamdam ko sa iyo ng triple ang sayang nararamdaman ko. Yumakap ito sa akin ng mahigpit na akala mo eto na ang huli para sa amin. Mahal na mahal kita, Jelay. Tandaan mo yan ha? At ipangako mo sa akin na araw-araw ay magiging masaya ka. Kahit na wala na ako. Yun lang naman ang magpapasaya sa akin At sana'y wag mo akong biguin. Hindi na ako nagsalita pa noon, Papa Dudut, at hinayaan na lamang na muling makulong ako sa mainit at payapa nitong yakap. August 25, 2011. Alas 5:30 ng hapon ng araw na tinakda para kami ay mag-isang dibdib ni Ellie. Alas 4:30 pa nga lamang ay nagtungo na ako sa simbahan. Masyadong maaga pero kasi gusto ko nang makita ang aking mapapangasawa dahil 1 linggo na kaming hindi nagkikita at nag-uusap dahil gusto naming manabik kami sa isa't isa kapag nagkita na kami sa mismong altar. Nasa loob lamang akong mag-isa nang nirerentahan sasakyan nila mama. Nasa kabilang kalye ako ng simbahan at nagpaiwang mag-isa sa driver para makapagmuni-muni. Pinatay ko pa ang aking cellphone para hindi ako maistorbo ng sinuman. Gusto kong namnamin ang mga natitirang sandali ng aking pagkadalaga. Dahil oras na lumabas na ako ng sasakyan, ay sasalubungin ko na ang buhay may asawa. Ma'am Jelay, kailangan na po nating pumunta ng simbahan. Pumasok at tila nagmamadaling sabi ng binatang driver at pinaandar na kaagad ang sasakyan. Maaga pa po, wala pang alas 5. Dito muna tayo. Nagtataka kong sabi sa driver pero wala itong narinig at dire-diretso lang ito sa pagdadrive. Nang makarating na kami ay nakita ko mula sa loob ng sasakyan ang mga bisita naming nasa labas lamang at tila nag-aalala. Lahat ay nakatingin sa akin na para bang may nais ipahiwatig. Nang makita kong sasalubong na ang mga magulang ko sa sasakyan ay binukas ko na lamang ang pintuan at nagtanong kung ano ang nangyari. Kapwa nagtinginan sina mama at papa na tila nagtuturuan kung sino ang magsasabi habang ang ibang tao sa paligid namin ay nakitaan ko ng awa sa itsura. Wala na si Ellie, Jelay. Parang hindi ko naintindihan ang sinabing ito ni mama. Ano pong ibig niyong sabihin? Kinakabahan kong tanong. Anak, patay na si Ellie. Na-aksidente siya sa motor. Kani-kanina lamang. Sinubukan ka namin tawagan pero hindi ka namin makontak. Umiiling-iling ako at hindi makapaniwala sa aking narinig. Sinubukan nila akong yakapin pero umatras ako at tumakbo papalayo.
Malayong malayo sa simbahang yon. Naaksidente nga sa motor si Ellie Papadudut. Ayon sa mga nakakita ay pinaharurot nito ng sobra ang motor niya, kaya naman hindi niya nakita ang bus na sumalubong sa kanya. Dead on arrival. Yun ang sabi ng doktor. Sa mismong araw ng kasal namin ay saka siya binawian ng buhay. Natatandaan ko pa kung paano akong tumakbo papalayo habang umiiyak at wala nang natitirang pakialam sa akin kung tinitingnan ako ng mga taong nakakasalubong ko. Hindi ko halos maramdaman ang pagod dahil mas nangingibabaw ang sakit sa aking puso. Nang bigla ay nadapa at sumubsob ako sa lupa. Dito ko lang naramdaman ang pagod at sakit ng katawan. Umiiyak ako ng umiiyak noon. Humahagulhol habang pasigaw na nagtatanong sa Diyos kung bakit niya kinuha si Ellie sa akin. Nasa ganitong posisyon ako nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Hindi ako nagpatinag at hinayaang mahugasan ang ulan ng mga luha kong tila wala ng katapusan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal ng ganito hanggang sa namalayang ko na lamang na dumating ang aking ama at binitbit ako papalayo sa lugar na yon. August 25, 2005. 4 na taon na ang nakakalipas mula noong biglang pumanaw si Ellie. Pero hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin ang sugat na iniwan ito sa aking puso. Taon-taon tuwing aming anibersaryo at anibersaryo ng kanyang pagkamatay ay walang palya akong dumadalaw sa kanyang puntod. Bawat taon na lumipas na nakikita ko ang puntod nito na may lapid ang nakasulat ang pangalan niya, ay hindi ko pa rin mawari kung bakit dumodoble ang sakit. Sabi ng iba, kayang hilumin ang panahon ng sakit at pagdurusa, pero bakit sa lagay ko ay mas lalong sumasakit habang tumatagal? Ellie, miss na kita. Alam mo ba yon? Naiiyak kong sabi sa harapan ng kanyang puntod. Anibersaryo natin ngayon. Kung hindi ka nawala ng maaga, siguro magkasama nating pinagdiriwang ang araw na to, malayo sa lugar na to. Baka nga kasama natin ang anak natin na ibinigay sa atin ng Diyos. Humihikbi ako bago nagpatuloy. Ellie, bakit ang sakit-sakit pa rin? Bakit hindi pa rin kita kayang limutin? Hinaplos ko ang ibabaw ng kanyang puntod habang hinihintay na humupa ang aking emosyon. Sabi mo, hindi mo ako iiwanan. Anong nangyari sa pinangako mo? Dito ay nagtuloy-tuloy na ang pagdaloy ng aking luha at pinili kong wag itong pigilan. Sa loob ng 4 na taon ay ni katiting ay hindi ko naramdamang nagbago ang aking nararamdamang sakit. Sa loob ng 4 na taon ay wala akong ibang ginawa kundi ang buhayin ang bawat alaala naming dalawa ng pumanaw kong karelasyon na si Ellie. Paulit-ulit na sinasabi sa akin ng mga tao sa paligid ko, Papa Dudut, na itigil ko na ang aking pagpapasakit sa aking sarili at tuluyan ng kalimutan si Ellie. Pero hindi ko magawa at hindi iyon madaling magawa dahil si Ellie na ang naging buhay ko. Para akong pinatay noong nalaman kong binawi na siya ng Diyos. Bakit kailangan humantong sa ganito ang aming pagmamahalan? Isama mo na ako, Ellie. Handa na ako. Gusto ko nang sumama sa'yo. Gusto na ulit kitang makita. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hanggang sa maramdaman ko na lamang ang malamig na pagsamyo ng hangin sa kung saan. Tumayo ako upang maupo sa kanyang puntod. Inayos ko ang aking sarili at pinunasan ang aking luha. Unti-unti ay kinalma ko ang aking sarili. Hanggang sa namalayan ko na lamang na kinakausap ko siyang muli. Gusto mo na ba akong makalimot, Ellie? Gusto mo na bang limutin ko ang lahat sa atin? Blankong tanong ko sa kawalan. Ilang sandali ako natahimik hanggang sa pumatak ang unang ulan sa aking braso. Napatingala ako at nakita ko ang pagdilim ng kalangitan. Hanggang ang isang patak na iyon ay nasundan pa ng isa pa, hanggang sa dumami na ito at nagpapilit sa akin na lisanin na ang lugar na yon. Tumakbo ako papalayo pero bago ako tuluyang makalabas ng sementeryo, ay lumingon ako muli sa direksyon ng puntod ni Ellie. At doon ay tila nakita ko si Ellie na nakangiti sa akin at tumango na. Para bang sinagot ang huli kong katanungan. Ilang sandali pa'y bumuhos na ang napakalakas na ulan at napatakbo na ako papalayo sa huling hantungan ng aking pumanaw na si Ellie. Nasa isang maliwanag na kwarto ako noon. Mag-isa lang ako noon nang bigla kong matanaw na papalapit si Ellie sa akin. Suot nito ang barong na suot niya noong sana'y kasal namin. Jelay? Jelay? Tawag nito sa akin nang mapalapit na siya ng tuluyan. Ellie, isasama mo na ba ako sa pupuntahan mo?
Tanong ko sa kanya at agad na humawak sa kanyang mga kamay. Jelay, oras na. Ngumiti ito sa akin at saka binitawan ang aking kamay na nakahawak sa kanya. Napakunot noo ako pero hindi ko magawang magtanong muli. Jelay, oras na para bitawan mo na ako at ang lahat ng alaalang nabuo ko sa'yo. Pakawalan mo na ako, Jelay, para matupad ko na ang pangako kong mapasaya hanggang sa huli kong hininga. Hindi ko magagawa yon, Jelay, kung patuloy mo kong hawak sa puso mo. Bitawan mo na ako at ipinapangako ko sa'yo. Magiging masaya kang muli, iibig kang muli, at kapag muli kong nilingon ang pag-uusap nating to, magiging masaya akong lubos para sa'yo dahil alam ko na kaya mo nang maging masaya kahit na wala ako. Niyakap ako nito at saka hinagkan ang aking labi at unti-unti ay naglakad ito papalayo hanggang sa hindi ko na siya makita pa. Sinubukan kong tumakbo patungo sa kanyang direksyon pero hindi ko magawa. Tila nakadikit na ang aking mga paa sa lupa. Umiyak ako. Umaasang sa aking pag-iyak ay magbalik ito tulad ng dati pero wala nang nangyari hanggang sa bigla na lamang akong magising. Isang panaginip. Isa lang palang panaginip. Bumangon ako sa pagkakahiga at naupo sa parte ng aking kamang malapit sa bintana. Umiyak ako noon nang walang tigil. Sobrang miss ko na si Ellie, Papa Dudut. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko makakayanan ito hanggang sa marinig ko na lamang ang pagigitara ng aming kapitbahay. Heto na naman siya at muling tinutugtog ang kanta namin ni Ellie na Bato sa Buhangin. Muli ako nakisabay sa awit habang iniisip ang huling sinabi ni Ellie sa aking panaginip. Oras na. Oras na nga ba? Masyado ko na bang pinahihirapan si Ellie sa kung nasaan man siya ngayon? Kaya ko na kayang bumitaw? Patawarin mo ko, Ellie. Patawarin mo ko. Umiiyak at mahina kong sambit hanggang sa nakita ko ang luma naming larawan sa aking tukador. Kinuha ko yon at muling pinagmasdan. Ito ang unang larawan naming dalawa ni Ellie. Napakalaki ng ngiti nito habang ako naman ay pilit ang ngiti. Naalala ko pa na nagtatampo ako sa kanya noong kinuha ang larawang yon dahil nakalimutan nitong may unang monthsary namin yon. Pinilit ako nitong ngumiti sa larawang kuha sa isang fast food na paborito namin ni Ellie. Ayaw ko na sana noon para ipakitang masama ang loob ko sa kanya pero kiniliti ako nito hanggang sa mapapayag ako. Kahit na masama ang loob ko ay ngumiti na lamang ako at nang matapos kaming mapicturan ay saka ito nagsalita. Ayaw ko nalulungkot ka kapag kasama mo ko at mas lalong ayaw kong nalulungkot ka kapag hindi mo ko kasama. Ayaw na ayaw ni Ellie na nalulungkot ako. At ngayon ko lang naintindihan ng lubos ang huli kong panaginip sa kanya. Oras na nga. Oras na para ibaon ang lungkot at oras na para muling ilabas ang ngiti sa aking labi. Ilang taon na nga ba akong hindi tumatawa? Ilang taon na nga ba ang pinalipas ko na puno ng kulimlim ang mukha ko? Matagal-tagal na rin. At alam ko kung nasaan man si Ellie ngayon ay hindi nito nagugustuhang makita ang mukha ko na balot ng lungkot. Ellie, handa na ako. Handa na akong maging masaya ulit kung ito ang gusto mo. Ito ang huling sinabi ko habang yakap sa aking dibdib ang larawan naming dalawa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay unti-unti ko nang sinusubukang maging masayang muli. Mahirap para sa akin na muling ipakita ang saya sa aking mga mata, pero sa tuwing naiisip ko ang mukha ni Ellie at ang kagustuhan nitong maging masaya ako sa tuwina, ay wala akong ibang nagagawa kundi ang piliting ngumiti at maging masaya. Ang lahat-lahat ng mga alaala nitong nakapalibot sa aking kwarto ay tuluyan ko nang nilagay sa mga kahon at itinago. Oras na. Oras na para ito'y itago. Lahat ay akin ang tinago at kapag dumating ang panahon na kaya ko nang tingnan ang mga ito nang walang sakit na nararamdaman ay saka ko lamang malalaman na tuluyan ko nang napalaya ang aking sarili sa isang masakit na kabanata naming dalawa ni Ellie. Oo, at hindi ko na muling madudugtungan ang istorya namin ni Ellie. Hindi ko na makakamit pa ang happy ending sa aming dalawa. Pero hindi ibig sabihin noon ay tatapusin ko na ang isang masayang buhay na naghihintay sa akin.
Ang sabi nila ay maraming panahon ng aking nasayang dahil sa pagsakal sa mga alaala namin ni Ellie. Pero para sa akin, Papa Dudut, hindi sayang ang mga panahong iyon dahil ang bawat oras na ginugol ko sa pag-alala ng aming naging pag-iibigan ni Ellie ay patunay lamang na kaya kong umibig ng wagas. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbabahagi ng aking kwento sa lahat ng tao na katulad ko ay minsan nawala ng taong pinakamamahal nila. Hindi pa huli ang lahat. At tulad ng isang lobo, sikapin niyong pakawalan sa inyong mga kamay ang mga alaalang tapos na. Hayaan niyong ang lobo na inyong mga alaala ang siyang maglakbay patungo sa dapat nitong kalagyan. Huwag mong ipitin ang tali ng lobo sa iyong mga kamay dahil kapag tumagal ay sasakit yan. Subukan mong tanggalin ang tali ng lobo na yan sa iyong kamay at ipinapangako ko sa iyo. Magiginhawahan ka tulad ng nararamdaman ko ngayon na sa bandang huli ay pinilit kong pakawala ng lobong matagal ko nang iniingatan. Gaano man ito kaganda, gaano ko man ito pinapahalagahan. Matagal ko ring itinali sa aking kamay ang lobong iyon pero ngayon, hinayaan kong lumipad ito kasama ni Ellie, ang lalaking nagtali ng lobong ito sa kamay ko. Muli maraming salamat sa inyo mga kabarangay. Ang inyong kapuso, Jelay. Mga kapuso, hindi madali ang lumimot sa isang taong malaki na ang naiambag sa ating buhay. Oo, madaling sabihin na lumimot na habang maaga pa. Pero paano mo ito sasabihin sa isang pusong sabik pa na mabigyan ng katuluyan ng isang alaala? Hindi po madali ang lumimot. Pero kailangang matulungan ng sarili na gawin ito dahil hindi habang buhay ay gigising tayo na puno ng kalungkutan at matutulog tayong puno ng luha ang magkabilang mata. Sa lagay ng ating kabarangay na si Jelay, naging marupok po ito sa mga nakaraang alaala niya. 4 na taon siyang nagpaalipin sa lungkot. 4 na taon siyang umibig sa isang taong wala na at kailanman ay hindi na babalik pa. At 4 na taon siyang nagpagupo sa sakit na pwede naman niyang hindi maramdaman kung pinili niyang una pa lang ay pakawala na si Ellie. Kabarangay na Jelay, alam namin ang sakit at hirap dahil minsan sa buhay namin ay nawala na rin kami ng minamahal. Pero kung titignan mo ang bawat taong iyong nakakasalubong, ay mas pinili nilang maging masaya dahil hindi ibig sabihin na tapos na ang buhay ng isa nilang minamahal ay matatapos na rin ang buhay nila. Panahon na para lumigaya. Panahon na para ipakita sa iba na kaya mo rin palang tumawa. Piliin mong maging matatag, Jelay, at piliin mong maging masaya. Dahil kung nasaan man si Ellie ay paniguradong wala itong ibang hiling kundi ang muling makita ang ngiti na hindi lamang sa iyong mga labi, kundi pati na rin sa iyong mga matang matagal mo nang pinagkaitan ng ligaya. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok po sa ating programa, ang Barangay Love Stories na napapakinggan hindi lamang po sa Mega Manila kundi sa Luzon, Visayas at sa Mindanao sa lahat ng ating pong mga Barangay FM radio stations nationwide. I-follow po ako sa aking Twitter account at Papa Dudut at ilike po ang ating official fan page, Barangay Love Stories. Hanggang sa muli sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories, #1 na nationwide pa.